Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang tagal kong walang vlog. It's been years. This is my first vlog ulit. Ang gagawin ko ngayon ay ako ay magko-construction. Magsisemento ako. Inaayos ko yung garden ko. So, ayan. Nilagyan ko siya ng arc. Arc, ganyan. Tapos, pipinturahan ko pa yun. Pero baka hindi pa ngayon kasi magsisemento muna ako para dun sa baba. Kasi yan yung gagawin kong balag ng aking sitaw. So, and guys, let's go! Ito yung mga gagamitin natin, guys. So, meron ako ditong kahoy. Meron akong 5 kilong semento. Binili ko to. At meron ako ditong bestay. So, hindi ko alam yung ano niya, yung kung paano yung measurement niya. Pero ang gagawin ko na lang, isang sakong maliit na bestay, tapos 3 semento na paghahaluin ko. And then, lilinisin muna natin yung area kung saan tayo mag-garden. So, let's go! Ito yung sisementohan ko, itong area na to, kasi kailangan niyang matibay para hindi tutumba-tumba yung aking arko. So, ang dami kong plan sa arko na to kasi lalagyan ko pa siya ng ilaw. And, ayun. Dito ko pagagapangin yung aking sitaw para maganda siya. Kasi yung una kong ginawa kung saan nakalatag yung sitaw ko, na ano siya, hindi siya maganda kasi hindi ko makuha yung bunga dahil nandun siya sa dragon fruit. So, this time, ilalagay ko siya dito para mas madali ko makukuha yung bunga. Nilinisin lang natin yung area na to kasi dito tayo magsisemento. Semento. So, syempre para matibay yung ating semento, kailangan natin lagyan ng bakal. So, ito yung gagawin ko dito. Since maliit lang siya. This is old na pala, guys. Mga tira-tira namin sa daan. So, ikakat nyo lang siya ng ganito. Hindi ako marunong gumamit. Meron kaming electric yung ginagano. Kaya lang hindi ako marunong. So, nagtsatsaga na lang ako sa pag-luto. Lalagyan natin ganito para hindi siya kumalat. Construction yun. Yan. Ganyan. So, nilagyan ko siya ng kahoy para hindi siya kumalat. Tapos, mag-start na tayo maglagay ng semento. So, sa paghahalo ng semento, of course, kailangan natin, sa paggawa ng semento, kailangan natin ng buhangin. Ano bang pagkakaiba ng buhangin tsaka bistay? Kasi bumibili ako doon, tapos sabi niya, wala daw silang buhangin, bistay lang. So, I'm going to mix this. I always saw this sa mga nagko-construct kung paano nila ginagawa. So, they made a hole in the center. Tapos, add natin yung 2 semento muna. Kasi, so, check muna natin to. So, yung measurement ko, hindi ko na na-measure. But, yung measurement ko ginawa is 3 kilos, tapos half ng bestay. Sabi nga nung so, lagyan natin ang hole sa gilid.
lalagyan natin ng hole. Yan. Sa gitna. Bam, I need your hand here. So, next, lalagyan natin siya ng, pag gawa-gawa kayo ng semento, dapat absolute water yung gagamitin nyo. Distilled water. Dapat bubuhusan nyo ng water. Yan sa middle. This is so fun. So, ganyan. And, imimekos-mekos. Ay! Ay! Imimekos-mekos nyo lang yan. So, gumitna ka pa talaga, tas di mo naman nagawa, di ba? Mekos-mekos is the key. So, huwag kayo mag-alala sa natapon. Huwag kayo nang hihinayin sa mga nawala. Charis! O, yan. Then, mag-add pa kayo ng water kapag kulang. I-mix natin siya hanggang sa maging butter siya. Maging buttery yung consistency niya. Texture. Ah, galing naman ang sabi ko. Ah, konti lang ha, lagyan mo sa gitna. Uy, tama na. Basa. Basa! Sabi napapawisan ako, nakakapagod pala yun. Dapat na may pang ganun pa ako, kaya lang. Baka kailangan ako bumili ng pan. Ito na yung next care dito. So, sa mga nagpapagawa dyan ng bahay, pwede po niyo akong kunin. Ito talaga nagagawa ng pork, no? So, salamat sa holiday. Ang dami kong time. So, kahapon pintor ako. Ngayon naman construction worker ako. Ayan, medyo okay na yung ano nito. Kailangan lang i-mix ng mabuti kasi nahihirapan ako, wala akong pala. Dahil pala may pala akong liit. Nakikita ko nga sa iba, diba, ginaganan-ganan pa yung ano, yung buhangin. Eh, wala naman akong pang ganun. Alam nga naman gamitin ko yung salaan sa kusina. So, ito na lang. Ayan, ang galing. Ayaw, ilalim pa pala. So, huwag nyo intindihin yung kalat guys sa likod ko kasi aayusin ko pa yan. Dati dito nakalagay yung sitaw ko. Tapos, pinapagapang ko siya papunta dun sa dragon fruit. Kaya lang lately, na-realize ko na nagbunga siya na hindi maganda kasi hindi ko nakukuha yung bunga dahil nga yung dragon fruit is matinik. Kaya, binunot ko siya kahapon. Tapos, magtatanim ako ng bago. Pati yung sa kabilang side na garden, vegetable garden, papalitan ko din. So, I think this is okay na. At gagamitin natin itong mga shell ko na from Bicol pa. So, ito yung mga shell na pinulot ko during our vacation.
magpapahinga muna guys. Pagod ako, grabe. Tignan nyo. So, ayan yung ginawa ko. Sinemento ko. Not so perfect. Pero feeling ko naman maganda na yun mamaya pag natuyo. And, ito kasi yung gagawin kong garden. Iniisip ko pa kung ibabalik ko ba yung halaman dun since ayoko na nang may halaman dun para malinis tignan. Tapos yung mga halaman na yun tatanggalin ko. Ano pala yun guys, snake plant. Tapos ayun, iniisip ko kung i-dispatch ako na yung pineapple kasi ang tagal na yan. Tinusok lang yan ni mama tapos tumubo. Iniisip ko kung itatanim ko ba siya sa labas or i-retain ko ba siya or itatapon ko na siya kasi medyo masakit siya sa balat. Lagi ako natatama dyan. Tapos tatanggalin ko din guys yung pinagpapatungan na yan. Kasi nga, dyan ko ilalagay yung ano, yung aking sitaw. Tapos, ayun kasi yung drum na yun. Ay, yung mga kalat na yun, itatanggalin ko yan mamaya. Tapos, ayun nasa planggana. Ano siya, orange yan na maliit. Tapos, yung nasa drum na green, compost yan. Tapos, yung compost na yan, dyan ko tinanim yung aking sitaw at sobrang lago niya. Parang 2 weeks pa lang nag-start na siyang lumago, lumaki. Tapos, nung 1 month nakapag harvest na ako. So, ang gagawin ko dyan, kukunin ko yung lupa dyan. Tapos, ililipat ko doon sa puti. May ginawa na akong lagayan ng halaman. Kaya tatanggalin ko yan. Tapos yan drum, dyan lang yan kasi madalas kami mawala ng tubig dito sa Bulacan. So yan yung aming emergency water. Tapos mamaya papakita ko sa inyo pag natuyo na. Sa ngayon, magpapahinga muna ako. Grabe yung pawis ko, oh. Daig pa niyan yung nag-gym. Grabe, oh. Ang dungis ko talaga, literal. Nagpintura ako kahapon, guys, by the way. Ayan yung pininturahan ko yung aming upuan dito sa labas. At itong railings at saka yung bakal sa pinto namin. So, iniisip ko pa next kong gagawin naman ay room makeover. Pero wala pa akong nabibiling pintura. So, next video na ulit yun. So, yun lang guys. Bye! So, ito na siya. Yan. Yan yung arko. Tapos, nakapagtanim na rin ako. Sitaw to, bali. Kinuha ko yung may ugat pa na sitaw doon. Ayan. Tinira ko talaga yun kahapon. Tapos naglagay din ako ng bagong punla. Kasi yan yung gusto kong umikot dito, vine. Parang kapag umikot siya dyan, ang ganda niya tignan. Tapos naglagay din ko nilipat ko yung orange sa mas maliit na lagayan. O, diba? Aesthetic yung ko. Tapos ito. So, this is it. So, yung mga snake plant nilagay ko dyan. Tapos, iniisip ko lagyan ng sili doon. Kasi ayoko naman talaga yung halaman lang. Gusto ko yung may napipitas ako. Kaya, yun, naisip ko lagyan ng sili doon. Pero, aantayin ko muna tumubo. Yun yung nilipat ko doon sa compost para tumaba siya. Kasi yung mga sili ko ang ninipis. Feeling ko hindi siya lumalaki. Tapos napapandak siya. Kailangan ata ng vitamin C. Charot. Kaya nilipat ko muna siya sa compost. Baka sakaling lumaki siya, ganon. Pag lumaki na siya, ililipat ko ulit siya sa isa-isa naman na paso na pwede kong ilagay doon. Tapos may nilipat na rin akong mga okra sa paso. Hindi ko pa na ilalagay kasi napapagod na ako. As you can see, ang dugyot-dugyot ko na. And ayan lang guys. Update tayo sa susunod kapag nagpintura na ulit ako ng wall. Bye-bye! Thank you for watching!